Sa ating spot service, bigyan naman natin ng pansin ang may sakit sa puso na si Hazel Flores. Panoorin po natin ito. Taong 2009 ang simulang malaman ni Hazel na mayroon pala siyang butas sa puso. Isang karamdaman na tila unti-unting nagpahina sa kanyang kalusugan. Bukod sa butas sa puso ay nagkaroon din siya ng pulmonary hypertension na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Tuluyang namayat at nanghina si Hazel. Konting lakad lang, hingal na ako. Pag nagsasalita ako, hingal na rin ako. Hindi na ako masyadong makapaglakad ng konti kasi nagva-violet yung nails ko sa kamay at sa paa. Pati yung labi ko nagva-violet. Tapos, hanggang sa nag-leave ako sa trabaho, 2 months, nakabawi ako, binigyan ako ng mga maintenance na gamot. After noon, sumasakit naman yung kidney ko. Dahil sa kanyang kondisyon ay napilitang mag-resign si Hazel sa kanyang trabaho. Pinilit makabawi ng dalaga upang makahanap ulit ito ng bagong mapapasukan. Napakamahal raw kasi ng mga gamot pati na rin ng mga medical examination sa kanya, kaya naman idinaan na lamang ni Hazel sa pagdarasal ang kanyang kondisyon. Noong taong din yon ay unti-unting naging maayos ang kanyang kalagayan. Nagdasal ako ng nagdasal kasi kailangan ko yun para lumakas pa ako. Kailangan ako ng pamilya ko. Nakabawi naman ako 2009 hanggang 2000 ngayong taon. Tapos pagkabawi ko nun, pumasok ulit ako sa trabaho, lumipat ako ng kumpanya, pang-umaga na ako. Ang akala ni Hazel ay magtutuloy-tuloy na ang kanyang magandang kondisyon. Subalit noong buwan ng Mayo ay muli na namang inatake si Hazel ng kanyang sakit. Ang akala ng dalaga ay dito na magtatapos ang kanyang buhay. Una kong naramdaman, namamanhid na yung kaliwang kamay ko hanggang sa paa. Akala ko na-stroke na ako, pero dahil sa sobrang init, ganoon naman yung nangyari sa puso ko. Tapos pinagpahinga ako ng doktor ng mga 2 weeks. After 2 weeks, papasok na sana ako sa trabaho. Ganoon naman ulit yung nangyari na parang natutulog kami, bigla ako napabangon mga 12:30 ng madaling araw. Hindi na ulit ako makahinga. Sobrang bilis ng puso ko hanggang nawala na ng lakas yung katawan ko. Na parang wala na talaga, hindi ko na kaya. Nagpadala na ako sa ospital, na confine ako 4 na araw. Hanggang sa nagpahinga ako ng 1.5 buwan. Kakapasok ko lang ulit ngayon sa trabaho. Sobrang hirap. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung panginginig ng katawan ko everyday. Mahirap man para sa magulang ni Hazel na makita ang kanyang kalagayan, buong puso naman ang pagsuporta at pag-aalaga nila sa kanya. Nasacrifice ko talaga yan. Nalangin ko siya na hindi ko naman sinabi na ang buhay natin sa mundo, hindi naman nagtatagal. Pero sabi ko, napakabata pa niya talaga. Kasi ayaw kong mangyaring na mawalan kasi 2 lang sila eh. Masakit talaga. Kaya ingat na ingat talaga ako sa kanya. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay hindi sinisi ni Hazel sa Diyos ang kanyang karamdaman. Para sa kanya ay isa lamang itong pagsubok na balang araw ay kanyang malalampasan. Nagpapasalamat pa din si Hazel dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang lumalaban sa kanyang sakit. Lagi kong tinuturo sa akin ng magulang ko na tumawag ka lang kay Lord every day. Inisip ko lang na kung sa iba niya ito binigay, malamang hindi ito kinaya. Kaya sa akin ito binigay kasi kaya ko. Kinalabit ako ng Diyos para matuto akong maglasal, matuto akong manalig sa Kanya. Araw-araw akong nagno-novena, araw-araw walang palya. Nagpapasalamat ako na everyday pagising ko, nandito pa rin ako. Sa ngayon ay nangangailangan si Hazel ng sapat na pera para sa kanyang nalalapit na operasyon. Kailangan sumailalim ni Hazel sa isang maselang operasyon upang tapalan ang butas ng kanyang puso para tuluyan na rin itong gumaling. Aabot sa 700,000 pesos ang nasabing operasyon. Isang sari-sari store lamang ang kabuhayan ng kanyang mga magulang, wala ring trabaho si Hazel kaya naman kumakatok si Hazel sa inyong mga puso para sa inyong tulong. Sa mga nakakapanood po, alam ko po na pinalala po kayo ng Diyos sa akin para makatulong sa buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa interview to kasi po
binigyan niyo po ako ng pagkataon. Alam ko po na darating din yung panahon, maabot ko rin po lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko po. Sana po matulungan niyo po ako. Maliit man o malaking bagay. Sana po makapag-opera po ako. Maraming salamat po. Ayan, napanood po natin ang kwento ni Hazel Flores. Batang-bata at napanood nyo nga, nag-iiyak na yung magulang. Ang sinasabi niya ayaw nang mangyari na darating ang panahon na ito si Hazel, kung hindi maagapan ang kanyang sitwasyon, mamamaalam sa daigdig. Ang sinasabi ng nanay, dalawa lang silang magkapatid. At nakita nyo naman yung talagang hangarin ni Hazel na gumaling para makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. At kaya nga siya po ay humihingi ng tulong sa ating pong mababayan na po pwedeng maitawid siya dito sa kanyang sitwasyon. Mahirap ha? Lagi raw nag-vibrate ang puso. Kinakapos siya ng Lakad hininga. ng konti, mapapagod na ng gusto. Hihingaling kagad. Yes, pati pa naman yung pagsasalita. Nakakapagod din para sa kanya. No? Well, dito, sinasabi nga na kailangan siyang maoperahan para matapalan yung puso, no? Pansinin nyo lang po, rito sa atin sa spot service, binibigyan po natin ng importansya rito yung mga pasyenteng mayroong pag-asa, may kinabukasan pa, na dahil lang sa kakaunting may tutulong nyo, maitatawid po natin ang problema nila. Kung kaya't siguro naman, hindi ho mabigat sa atin yung konting baryang maiaambag natin para dito sa ating mga pasyente. Para po sa mga kababayan natin na may ginito ang puso, na handang tumulong, maaari lamang po na magdeposito sa Ahon Pamilyang Lansangan Foundation or Incorporated. At ang East West Bank account po ay number 69-002-008-428. Maaari din po kayong makipag-ugnayan kay Miss or Mrs. Bernadette Mirano, telepono 536-6916.